kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos upang sama-sama tayong mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na sa ating pagpapasalamat, tuwin ay maalala natin ang kabutihan ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kami nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Ito ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y, iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipunin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lipulin ang mga taong inialis nyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelitay inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak na laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod niyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ng lupain, ipinangako ninyo." Hindi nga itiniloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis ninyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa.
Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya. At hindi natuloy yaong kapisiyahan sa lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon alamang, kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay nagpatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makapaniwala? Huwag ninyong isipin, ako ang masasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo
ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa po ay narinig natin na matigas na naman ang ulo ng mga Israelita. Matapos silang palayain ng Diyos mula sa Ehipsyo, matapos silang bigyan ng pagkain habang sila'y naglalakbay sa ilang, tumalikod na naman sila sa Diyos. Pinili na naman nila ang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi, nagalit na ang Diyos. Parurusahan na sila ng Diyos. Buti na lang nandun si Moises. At anong ginawa ni Moises para ibsan ang galit ng Diyos? Ipinaalala niya sa Diyos ang kanyang awa at habag. Ipinaalala niya sa Diyos ang mga mabubuti niyang ginawa sa Israel mula pa nung una. At gano'n na nga ang nangyari. Hindi na nga tinuloy ng Panginoon ang kanyang balak. Ngunit mga kapatid, may mas malalim na diwa ang pagbasang ito. Hindi po makakalimutin ng Diyos. Sa katunayan, hindi kailangan paalalahanan ang Diyos. Kumbaga, ang nais ipunto ng manunulat ay ang kabaliktaran. Ginugunita ni Moises, inaalala ni Moises ang lahat ng ginawa ng Diyos para maalala natin, hindi ng Diyos. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, ang mga dasal, lalo na sa lumang tipan, sa mga salmo, parang ang Diyos ang pinapaalalahanan. Kanina lang sabi natin, Panginoon, ang bayan mo'y gunitain. Ngunit kung tutuusin, ang mga dasal na ito ang dapat magpaalala sa bayan, hindi sa Diyos. Hanggang ngayon sa misa, sana po pag naririnig natin ang mga dasal, ang mga pagbasa sa misa, na para bagang nagpapaalala sa Diyos, sa totoo lang, yun po'y nagpapaalala sa atin. Ang pinaparinggan, hindi ang Diyos, tayo ang pinaparinggan. Ang pinapalambot ng puso, hindi ang Diyos. Malambot na ho talaga ang puso ng Diyos. Ang pinapalambot ng puso, tayo. Di ho ba minsan may mga ganun tao, pinaparinggan mo na akala nila, iba yung pinaparinggan. Hindi ang sarili nila. Sakit po yun ng kaluluwa. Kaya ingat po kayo. Masamang virus ho yun. Yung pakiramdam mo,
lahat pinaparinggan, lahat pinatatamaan, lahat may kasalanan maliban sa iyo. Mahirap po gamutin yun. Kaya ipagdasal natin lagi. Kaya kapag tayo nagsisimba, huwag natin munang itatanong, tinamaan kaya siya? Narinig kaya niya? Nalala ko po nung isang misa ko, may lumapit agad sa akin, sabi niya, Father, sana nakinig na mabuti yung isang nagsimba, yung kasama namin niya sa organisasyon. Sana nakinig siya kasi para sa kanya yung homily niyo eh. Sabi ko, hindi ko naman maalala yan. Pero isang tiyak ko, sabi ko, sister, hindi para sa kanya yon, para sa iyo rin yon. Ganun sana tayo sa pagdarasal. Ang ating unang iisipin, tayo ang kinakausap, tayo ang pinapaalalahanan ng Diyos. Kaya nga, sa Ebanghelyo, nakita niyo po yung mga Eskriba at Pariseo, bakit hindi lumambot ang puso nila? Sa totoo lang, sila ang mas madalas kausap ni Jesus Nazareno. Pansinin niyo po yun. Sila yung laging nagtatanong, sila yung laging humaharap, pero sa bandang uli, sila yung hindi naniwala. Sila yung tumanggi kay Jesus Nazareno. Kasi hindi nila pakiramdam, sila ang kinakausap. Sila ang pinapaalalahanan. Matigas ang puso nila. Mas gusto nila ang papuri ng tao, hindi ng Diyos. Noong linggo po ay may inilibing kami na isang ihos na matagal nang naglilingkod sa simbahan. Halos 50 taon. Nung mga huling taon niya po ay nagkaroon na siya halos nung hindi na nakakaalala. Paminsan-minsan pumupunta pa rin siya pero hindi na niya naalala yung mga tao. Hanggang sa bandang huli, wala na siyang maalala. Sabi ko nga po sa mga tao, huwag kayong mag-alala, huwag niyong isipin. Kawawa naman, ba't ganun? No? Deboto, naglilingkod. Sa bandang huli, ganun ang nangyari, nagkasakit, nawala ng alaala. Ba't ganun? Hindi pa siya binasbasa ng Senyor na yun man lang napagkait pa sa kanya. Sabi ko nga po, kung meron man siyang sa bandang huli na gustong ituro sa atin na ibinigay sa kanyang biyaya ng Senyor na ang mahalaga sa buhay sa bandang huli, hindi ang alaala ng tao. Minsan ganun tayo eh. Ang iniisip natin, anong sasabihin ng tao? Yun ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ang habol nyo lagi, alaala ng tao, papuri ng tao. Kaya pag hindi ka napasalamatan, masama loob mo. Pag hindi ka naalala, galit ka. Hindi alaala ng tao. Hindi rin alaala mo. Minsan, yun din na nagpapahirap sa atin, yung alaala natin eh. Inaalala mo hanggang ngayon, yung atraso sa iyo na matagal na. Inaalala mo yung hindi nagpasalamat sa iyo. Kaya minsan yung alaala din natin, nagpaparusa sa atin. Kaya nga sabi ko, yung kapatid nating ihos na yon, sa dulo ng kanyang buhay, hindi niya tangan na yung alaala ng tao, maging alaala niya. Sapagkat sa bandang huli, ang pinakamahalaga ay ang alaala ng Diyos. Yun ang ating kakapitan. Kalimutan man tayo ng lahat, kalimutan man natin ng ating sarili, ang hindi makakalimot ay ang Diyos. Yun ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya't kahit maraming pagsubok, maraming puna, maraming walang utang na loob, maraming nakakasakit sa atin, maraming kasalanan,
ang pag-asa natin ay ang alaala ng Diyos. Kaya tayo nagpapakita lagi sa mahal na Senyor para sa bandang huli maging bahagi tayo ng alaala niya. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito po ang ating pagdasal. Tuwing tayo'y nagsisimba, tuwing tayo'y nagbabasa ng Biblia, tuwing tayo'y nagdarasal, ito'y mga paraan, pagkakataon, hindi para paalalahanan ng Diyos, kung hindi para paalalahanan tayo na laging lumapit sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong kapatid, madalas ay lumilihis tayo sa daan ng Panginoon. Humingi tayo sa Kanya ng lakas upang makapamuhay tayo ng may pananampalataya. Ang ating tugon, Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga Kristiyano sa lahat ng dako, naway manalangin ng higit na mataimtim sa panahon nitong Kwaresma. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga walang pananampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos upang sila ay maligtas. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga kasulukuyang kaguluhan sa simbahan, naway malutas sa paglago ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Ang mga mahihirap, may sakit, at mga may kapansanan, naway madama ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Ama, lunasan mo ang aming kawalan ng pananampalataya. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang hayagan naming aminin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulungkot akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo. May pagdiwag nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit.
Ama namin, Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating lunas at tagapagligtas, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa ating misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa patuloy pong pag-aayos, paglinis at mga gawain sa ating simbahan. Sana po marami pa po mga deboto ang tumulong, marami pa ho tayong kailangang gawin upang ito'y maging ganap na dambanang marapat sa ating mahal na Senyor. At salamat din po
sa mga nagdadala dito ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Sa kasalukuyan po, habang tayo nagmimisa, ginaganap po ngayon yung ating Thursday, yung feeding program po natin para sa mga street dwellers at sa mga taong nangangailangan. At nagagawa po natin to, pinapadalan din po natin ang mga nasunugan, ang mga nasakuna, at ang iba pa hong may hirap na parokya buwan-buwan. Dahil na rin po sa inyong tulong, kaya patuloy po kaming nananawagan sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo din sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Hindi makakalimutin ng Diyos. Tayo'y nagdarasal upang paalalahanan ng ating sarili gaano kabuti ang Diyos at tayo'y dapat sumunod at makinig sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,